Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya'y nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, "Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas?" Sinabi niya, "Pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makakapasok. Kapag ang pinto ay isinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Sasagutin niya kayo, hindi ko alam kung taga saan kayo. At sasabihin ninyo, kumain po kami at uminom na kasalo ninyo. At nagturo pa kayo sa mga lansangan namin. Sasabihin naman ng Panginoon, hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama. Tatangis kayo at mangangalit ang inyong ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob, at ang lahat ng propeta, at kayo na may ipinagtabuyan sa labas. At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog, at dudulog sa hapag sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mauuna at may nauunang mahuhuli. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Ang kaligtasan ay ibinibigay hindi sa pamamagitan ng kaugnayan, kundi sa pamamagitan ng pagkilos ng pananampalataya. Pagkilos ng pananampalataya. Ito ang nais ituro sa atin ni Jesus sa araw na ito. Maliligtas ka hindi dahil sa iyong kaugnayan, kundi dahil sa pagkilos ng pananampalataya. Madalas kasi, akala natin, porke tayo'y Katoliko, porke tayo'y binyagan, tayo'y maliligtas na. Ganyan kasi yung mga kumakatok, di ba? Meron ba dito yung kumakatok, no? Tatanungin, maliligtas ka ba? Meron bang ganon? Di ba? No? Ay, kahit sumama ka sa simbahan na yan, kahit sumama ka sa sekta na yan, hindi yan kasiguraduhan na ikaw ay maliligtas. Dahil hindi sa ugnayan maliligtas, kundi sa gawain o pagkilos ng pananampalataya. Ginamit ni Jesus ang pagkakataon na mangaral tungkol sa kaligtasan. Nang minsang tanungin siya ng isang lalaki. Ang tanong, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Pansinin niyo po yung tanong kay Jesus. Ang nais malaman ng lalaki ay kung kakaunti. Siya'y nagtatanong ng bilang, numero.
ng maliligtas. 'Di ba? Konti po ba o madami? Pero sa halip na bilang o sa halip na numero ang sagot ni Jesus, pwede naman niya sabihin, kaunti lang. Pwede naman niyang siguro sinagot, 1,000 lang. Pwede niyang sabihin yun. Kasi yun ang tanong eh. Hindi yun ang sinagot ni Jesus. Kundi ginamit niya ang imahe ng isang makipot na pintuan para sagutin ang tanong ng lalaki. Ang sabi niya, pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makakapasok. Pansinin niyo yung sagot ni Jesus. Siya'y nagtuturo kung paano maliligtas sa halip na sagutin kung ilan ang maliligtas. Totoo naman, hindi importanteng malaman kung ilan. Ilan ang maliligtas, hindi yun mahalaga. Ang importanteng malaman, paano maliligtas. Dahil para kay Jesus, walang puwang ang gumagawa ng masama sa kalangitan. Pero ang importante, malaman ay kung anong gagawin para maligtas. Anong gagawin para maligtas? Nung Lunes, pinagnilayan natin ang paggawa ng tama at mabuti. Mali at masama. Pinagnilayan natin yon. Kahapon, tinuruan naman tayo ni San Simon at San Judas Tadeo na kahit sa mga maliliit na bagay, sa simpleng bagay, hindi mo kailangan ng titulo o ng pangalan. Hindi mo kailangan maging sikat para makagawa ka ng simpleng bagay. Ngayon naman, tinuturuan tayo ng paggawa ng mabuti, ang susi sa kaligtasan. Simba ka ng simba, naglilingkod ka pa, o baka iniisip mo, nagtatrabaho ka sa simbahan, maliligtas ka na? Hindi. Dahil hindi sa kaugnayan nakukuha ang kaligtasan, kundi sa pagkilos ng pananampalataya. Kaya anong sinasabi? Ang paggawa ng mabuti dapat, una, pagsumikapan. Sabihin nyo nga po. Ito yung sinasabi ni Jesus, pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pinto. Gaya ng pagpasok sa makipot na pinto, kung kailangang pigain ang sarili, pigain. Di ba? Yung pinto natin, medyo malaki pa yan. Kung paliliitin yan, paano ka papasok? Di ba? Pipigain mo. At kapag piniga ang isang bagay, anong lalabas? Puro. Alam niyo yung gata. Diba? Pag piniga mo ng piniga sa una, ano lalabas? Hindi pa, di ba? Yung kakang gata. Di ba? Pero pigain mo pa ng pigain, no? Hanggang sa maging puro. No? Pigain mo pa. Sige pa. Hanggang sa maging mantika na. Hanggang sa maging latik. No? Di ba ganun? At magandang tignan, yan. Yan ang kabutihan. Pigain mo pa. May mapipiga ka pa. Nagsiserve na ako. Pwede pa. Nagsisimba na ako. Pigain mo pa. Gumagawa na ako ng mabuti. Pigain mo pa. Marunong na ako magpatawad. Pigain mo pa. Di ba ganon? Pero kayo magandang makita kung pag piniga ka, anong lalabas? Puro ba o may bahid? Meron iba sa atin, no? Piniga mo ng piniga, no? Pasinungaling ng pasinungaling, no? 'Di ba gano'n? Pag pinapaamin mo, pigain mo 'yan, no? Hindi. Kasamaan pa rin ng kasamaan ang lalabas, no? Yung pinaamin mo, hindi talaga aamin. No? May kilala akong ganyan, no? Paaminin mo, hindi aamin. Kahit balatan mo ng buhay, hindi pa rin aamin. No? Yan ang mahirap. No, yung pag pinipiga mo, wala kang makuhang puro. Bakit? Nanuot ang kasamaan. Kaya habang pinipiga ang lumalabas,
marumi. Marumi. Yan ang una, pagsumikapan ng kabutihan. Pangalawa, piliin ang kabutihan. Sabihin nyo nga, piliin. Ang buhay ay laging may pagpipilian. At lagi kasama dyan ang mabuti at masama. Sa bawat pagpipilian, laging dalawa ang kahantungan. Yan ba? Magdadala sa iyo sa kabutihan o magdadala sa iyo sa kasamaan? Kaya nga ang pagiging mabuti, kailangan marunong kang mamili. Hindi banat ng banat. Hindi gawa ng gawa. Titingnan mo, ito ba ay may kabutihan o ito'y magdudulot sa akin ng kasamaan? Kaya nga, sa pagpili, anong ginagamit? Karunungan. Hindi lang katalinuhan. Yung karunungan kasi, mula yan sa karanasan. Yung katalinuhan, madalas ginagamit yan ng mga masama. Ang galing, mga tuwiran, Ang galing gumawa kung paano makapanloko. Ang talino kung paano makalusot. Pero sa karunungan, hindi ka makakaisa. Kasi bakit? Alam ng puso Alam ng puso. Kaya ang kabutihan dapat pinipili at ginagamit ang karunungan. At panghuli, sa susumikap at sa pagpili ng kabutihan, may gantimpalang naghihintay. May gantimpala sa pagiging mabuti. At yan ang pangatlo. Kapag pinili ang kabutihan, ang isang tao nagagantimpalaan. Ano yung unang gantimpala niya? Siya'y nagiging mabuti. Yun ang unang gantimpala. Siya'y nagiging mabuti. You become what you do. Yung pagpili mo pala sa kabutihan, ikaw ay nagiging mabuti. Nakukuha mo yung ginagawa mo. At panghuli, may nag-iintay na kaligtasan sa iyo. Ito mga pagbasa natin, paghahanda para sa araw ng mga banal. All Saints Day. Diba? Tamo, mula Lunes hanggang ngayon, kabutihan, kaligtasan. Yung mga banal, sila'y pinaparangalan natin dahil sila yung mga pumili ng kabutihan. Sila yung mga piniga ang sarili para lumabas ay puro, walang bahid. At maging yan ang paanyaya sa atin ngayong All Saints Day. Isang araw, tayo rin ay gagantimpalaan. Mga kapatid, ang kaligtasan ay binibigay hindi sa pamamagitan ng kaugnayan, kundi sa pamamagitan ng pagkilos ng pananampalataya. Kaya't piliin maging mabuti at ikaw ay magiging mabuti at malalagay sa mabuti. Amen.